Ano yun? May naniniwala pa ba sa mga sa mga sinasabi nila? 'Di ba? Yun dapat ang itanong mo eh. Anong tanong sa'yo? Sabi, may naniniwala pa ba kay Trillanes, 'di ba? Nirepost mo eh. Actually, yan yung ano nila, unang banat para magmukhang wala nang kwenta sa Senator Trillanes. Yung mga banat niya, yung mga accusation niya, para pagmukhain na parang wala nang saysay ang lahat ng to. Pero kung titingnan nyo lahat ng mga, ako nga, sabi ko nga sa mga kaibigan ko, hindi talaga ako, kahit dati pa, hindi ako nagko-content about sa'yo na parang high praise talaga. Kasi, alam nyo naman, DDS, di ba? Alam nyo na yung pagka DDS ka, para kang nakaluhod eh. Ganon. Pero once na pinakinggan mo yung mga information, magugulat ka tulad ngayon, yung imposible na gagawa ka ng kwento kay Senator Bongo na sinubukan kang bayaran. Pwede kang makasuhan yan eh. Na hindi totoo yung sinasabi niya eh. Tsaka Pero, ang tanong nga dito, Senator, kasi marami dito, hindi nag-sink in sa kanilang mga utak, lalong-lalo na sa mga DDS, na parang pinapalabas nila na joke time ang mga ginagawa mo. Pero gaano ka seryoso itong nalalaman mo sa mga Duterte? Ano yung endgame? Anong endgame at gaano ka tindi yung nalaman mo talaga tungkol dyan? Sobrang talaga. Kaya nga, parang mission in life ko na eh. Kasi sa sobrang dami at sobrang karimari-marim yung nakita ko, hindi to pwede. Hindi talaga sila makabalik. Hindi sila pwedeng makabalik sa pwesto. Kung ano yung nila, no? Imaginein mo si Sara, nakita naman natin yung video, 'di ba? Yung pupugutan ng ulo, papatayin. Imagine mo kung gagawin mong presidente 'yun. 'Di ba? May problema tayo doon. 'Di ba? Talagang bengador at hanapin niya kung sino. So anyway, nakita ko yung ginawa nila. Ginawa nila sa Davao. Ang problema lang kasi talagang siyempre pagka ikaw parang sa North Korea. Alam mo kung magse-survey ka sa North Korea, mga 99.9% ang approval rating nun. Kasi nandoon sila, nasanay na sila na yung tipong pagka paloko-loko ka, tutumbahin ka. Parang ganun yung nangyayari. At ang nakita ko, ang endgame dito is mapanagot sila. Mapanagot sila doon sa ginawa talaga nila. pinaka nyo, yun yung layunin talaga. Yun yung goal mo talaga. Hindi naman, sabi ko nga, ako hindi ako namimerso na. Si Jamie, pinakulong ako. Sinuntok ako nung isang general ng PNP. Binitbit ako sa Sinturera. Lahat yun, mga yun, hindi ko nga hinabol. Nakalabas ako eh. In fact, nagla-lunch kami. Kumaga hindi kami ganong tao. Pero ito, yung threat nila, andyan pa rin eh. Andyan pa rin yung threat na makabalik. So si Duterte naman, kailangan magtanda yung mga future leaders natin. Correct. Pagka naman, di ba, pag nag-presidente ka, pagtitripan yung mga, mapapatayin, di ba? Iaahon mo sila mula sa kahirapan. So ganun yung natin, yung pananaw ko dyan. Mukhang natahimik silang lahat eh. Malalim ang hugot pala eh. May No? hugot yan na malalim. Sangkay. Nalulungkot ako dun sa pagkalito ng marami nating kababayan sa pananaw kay Senator Trillanes eh. Nakakala nga nila dun dahil sa mga naratibo at propaganda na pinalabas dati ng pangungunan ni dating Presidente Duterte, yun yung resulta. Parang kinamuhian po kayo ng maraming Pilipino. Pero ngayon po, itong mga past few days, napapansin ko, nakamonitor po ako, sabi ko nga kanina, na yung mga tao, iba na ho eh. Iba na ho yung mga sinasabit, mga papuri na. Nagiging positibo yung dating negatibo. Naramdaman nyo rin po ba yun yung pagbabago? Kayo po, ang tanong ko sa inyo, gayon na nga, kung naramdaman nyo. Naramdaman ko nung nawala na sila sa pwesto, dahan-dahan, nung naglalabasan. So yun. Yung lately, hindi ko naman ganong na papansin kasi alam mo, hindi mo alam kung ano talaga yan. Kayo yung ang better judges of that. Pero nakakatuwa na kung ganun yung pangyayari kasi ibig sabihin nun, marami nang naliliwanagan. Pero ano pa rin, kailangan tayong kumayod at may kumukontra eh. Merong troll farms, may disinformation campaign, di ba? Yung po siya, idadagdag ko po, no? Bilang mapagmasid, lalo na sa social media,
pagka tinignan mo yung mga nagko-comment ng hindi maganda, i-stalk mo sila. Minsan 2 lang yung friend niya. Oo, minsan 3. Pagka sinusuwerte, 5. Nakalak pa. Apo, Nakalak nakalak pa. pa yung profile niya. Pero pag tinignan mo yung pumupuri, nando doon na profile pic, yung pamilya, maganda yung kanilang mga nasa Background. feed nila, news feed nila, yun. Totoong account, yun yung sinasabi natin. At sabi ko nga rin, sa isang aking content na, bakit ba sa social media dati ang dami yung sumisigaw ng Duterte, Sara, ganyan. Pero pagdating sa kalsada, parang iba yung resulta. Totoo yan. Kasi nung panahon ng EDSA 1, kung buhay na kayo, no? Siguro kami ni Sentry buhay na. Nung EDSA 1, makikita mo yung tao, kung ano yung sigaw nila, yun yung makikita mo sa sa kalsada. Oo, pero makikita mo na talagang ang social media natin noon, alam mo, yung chismosa na kapitbahay. At saka yung nasa palengke. At saka yung nasa tindahan. Tama po, di ba? Yun ang source ng ng ating chismis noon. Maririnig mo, ayoko sa ganyan. Si Marcos, ang laki, ang taas-taas na naman ang babayaran, mga ganon. Mataas na naman ang galunggong, ganon. Maririnig doon kabilang Yung propaganda yung noon. Pero nung nandoon na, makikita mo talaga na yun talaga yun. Hindi yung ngayon na maingay sa social media, yung mga Walang maka-Duterte. rally, wala pasandaan. Ganito yung partner Parang ganito yung sinasabi nila Ito yun bro, partner na. Sige, diretso mo, Tapusin ko partner. lang. Ngayon makikita mo, nagrarally sa ilalim ng footbridge Alam mo yun, minsan makikita mo, sasampu sila kasama pa Anino O, di ba? Di ba? Biruin mo yung kasama si Celes, sigaw na sigaw. Tapos, yung 5 doon, Sen, alam mo kung mga vlogger. Vlogger pa. Eto pa, matutuwa ka. Tuwan-tuwa ako sa kanila Isang vlogger, 3 camera, yung gumagana. 3 account, naka-live. Paldo. Diba? Tatlong monetization din Oo, yun. 3 account, naka-live. Yung 5, meron pang 5 kasama si Celes. Si Celes may hawak ng mic. Yung 4, taga-sigaw ng Duterte! Di ba? Ang ganda ng tandem, di ba? Pagka pinanood mo, akala mo ang dami. Pero, kukunti lang talaga. Minsan nga, di ba? Mas marami yung, Sara, magnanakaw. Ganun ang kanta ng mga tao ngayon Si Chavit napahiya. Pumunta sa EDSA dyan sa may Corinthian tapat. Anong ginawa sa kanya? Binu. Inepal-epal siya. Ang kapal daw ng mukha, tanda na. Hindi pa nahiya. Hindi pa nagtanda. Ganun. Masakit yun. Sasaktan ako ron Dahil matanda na. Kaya lang, choice niya yun. Bro, tapos na ako. Ito, partner, dagdag ko lang doon, partner, sa sinabi mo. Ito kasi yun Sa Pilipinas, normal ang buhay natin. Kasi kung talagang magulo ang Pilipinas, partner, hindi naman nag-shutdown ng barangay, hindi naman nag-shutdown ng ospital, hindi naman nag-shutdown ng Radyo Pilipinas. Kung talagang magulo ang bansa natin, alam mo saan nagkakaroon ng gulo, ng sinasabi nila? Sa loob ng social media. Tayo ba magulo? Sila ba? Tayo, si former senator ba magulo? Ang gobyerno ba natin, ni Pangulong Bongbong Marcos magulo? Hindi naman, di ba? Sino magulo social media? Sila lang naman nagigigil. Si Sen, nakikita mo, nakangiti lang. Di ba? Si Presidente, nginitian nga si Basti, hindi makatingin Di ba? Di ba? Sila lang yung nagsasabi na magulo ang bansa. Ulitin ko lang kasi hindi ako narinig, no? Oo, si Sentry, pag nakita mo, baby face Di ba? Parang ako. Di ba? Tapos, si Presidente, nakangiti. Sa isang entablado, nandun magkasama si Basti at saka siya. Ngayon lang po to, recent lang Hindi makatingin ng diretso si Basti Si Presidente nakangiti sa kanya di ba? So, ibig sabihin, alam mo, napansin ko lang sa mga Duterte, puro lang salita. Magaling lang sila magsalita. Pero pag gagawin na, hindi na Kaya nawawala rin yung pagkabilib ng maraming Pilipino, Sen. Correct. Oo. And alam mo yung naalala ko kasi kung saan to nagsimula yung myth na create nila, 'di ba, yung parang Dirty Harry. Tapos naalala nyo yung safest city. Safest city in the Davao. world. Noong time kasi na yon, 2015, hindi pa uso yung fake news Yung pausbong pa lang yung Facebook noon. Pagka may feature na ganito, parang ini-assume mo kagad na totoo. So, ganun yung lumabas. Safest city ito. Nung una nagsimula, number 9. Until nung later on, number 1 na. Sabi ko, pumunta ka lang ng Singapore, palagay ko naman Di ba? Tatalunin na kagad. O Japan, ilan ang city doon sa Japan? Ilan ang sa Korea? Ang dami.
Tapos tignan mo yung totoo talaga, sa top 1,000 wala nga yung Davao City. Opo. Tapos ito pa yung mas masahol. Base mismo sa datos nung PNP, Opo. yung Davao pa yung number 1 sa rape tsaka murder. Opo. Yung pa yung most dangerous actually sa Pilipinas. Pero gano'n nila na napaikot. Tapos, syempre, marami mga Pilipino hindi naman nakapunta sa Davao. In-embrace yun na parang, yung Davao parang Singapore. Teka muna, ito nga, kakapunta ko lang ng Davao. Punta ka lang ng ilang sobrang traffic. Tapos, parang ikukumpara mo lang ako nakita ko yung Cagayan de Oro, Gensan, mas maganda pa yung Gensan Santos. Yung Cagayan de Oro halos siguro parehas with Davao. Ay, hindi siya yung parang the impression that they're creating na parang parang paraiso. Yung Caloocan po, ano po sa Caloocan? Bago tayo, Siguro lamang yung Davao doon sa Caloocan. Siguro bago tayo lumayo, dito muna. lamang Sa yung malapit Davao na sa Caloocan. Pero ito may bago silang nilalabas na yung parang tourism index daw na number 1 yung Davao. Biruin mo yan. Paano mo naman sasabihin yun? Dito, kung magbabakasyon ka, sabi ko, nothing against the people of Davao, pinag-uusapan natin dito, yung fake news ng mga Duterte. Na-package nilang ngayon, maraming sumakay doon. Kaya, akala nila, totoo. Hindi nga totoo. Yan. Alam mo, Tulad ngayon, isa sa balita, 61 na wanted na aresto sa Davao. uy, So parang nangyayari tuloy. dami. Oh, legit to. 61, ang dami pa lang. Di ba? Halo-halo yan. Sen. Ang dami. Halo-halo yan. Ang mga nahuli, yung mga rapist, Yeah. mga magnanakaw, at yung mga involved sa droga. Sabi nila, wala daw droga sa Davao. Yun na nga. So Oh, parang diba? ang dating, parang ang dating nagiging kanlungan ng mga Kriminal. wanted ang Davao. Lalo Pagkuhan. yung rapist. Hindi. Di ba? Kriminal. Kriminal. Yeah. Alam mo, segunda. Wanted na kriminal. Segundaan ko yan. Alam mo, totoo ito. May ebidensya ako dito. Alam niyo na link naman din ako kay Senator Amy. Naging kayo? Hindi, na-link what I mean is kumbaga may link ako sa kanya. Kumbaga nagkasama kami, yung vlogger niya na kasama ni Senator Amy. There is a time na birthday ni Senator Amy together with the Vice President and the former President Duterte. Alam mo, ito totoo to. Yung sinasabi mo rape case, pumunta kami sa isang orphanage. Ano si Senator Amy, si Vice President, si Baste. Tatlo sila kompleto. Pinuntahan namin isang orphanage sa Davao. And then, ang daming mga bata na babae na nandoon na ginagamot ng orphanage. Dahil ang kaso ay rape. Mentally, no? Mentally. Hindi pinabidyohan sa amin yun. Grabe. So, Meron pa. So, ibig sabihin, di ba, ng walang mga biktima kung Maraming- kung walang rape, maraming wala biktima dapat No, biktima. wala dapat biktima. Pag maraming biktima, ibig sabihin maraming rape. Kaya nga itong sinasabi ni Mayor Magalong na nung daw talagang ina-admire niya si Duterte kasi daw talaga nung panahon na yon, pati daw madre sasabi safe daw maglakad. Teka muna, yung madre hindi yan ginagalaw. Di ba? Nagbobolahan tayo eh. Oo, tsaka, di ba? Sobrahan naman ng buladas. Pero ganun sila mag-exaggerate, di ba na, kahit maglakad ka kay sabi ni kay Tano noon sa debate namin, kahit maglakad ka ng gabi sa Davao ganun. Nasa statistics nga ng PNP, rape. Maaring paglakad mo doon, hindi ka naman automatic i-rape ka agad, di ba? Pero yun pinakamaraming murder tsaka rape. Yun na, ano pang debate natin doon? In fact, hanggang ngayon, based sa statistics ng PNP, ando doon palagi ang Davao City. Totoo yan, Sen, kasi meron yung turista po sa Davao. Mag-partner, isang babae, isang lalaki. Yung lalaki ay pinagsasaksak, tapos mula third floor, tinapon, pababa. Tapos yung babae, naiwan sa taas, na pinagsasaksak din. Oo, na-content ko yan. Lumabas din sa balita yan sa mainstream. Kaya yung sinasabi nila na safe ang Davao, paano magiging safe kung marami tayong nababalitaan tulad lang yan? At yung sinasabi natin ngayon, at yung balita mo ngayon na 61. At yung pong mga empleyado ng mismong munisipyo ay nagpositibo sa droga. Ay, Di ba? So paano natin ipapaliwanag na safe kung sa munisipyo pa lang hindi na nila nakokontrol? Yung sinasabi nila walang droga, munisipyo nga mayroong mga nagdodroga. Nag-positive. At- At idagdag ko, Opo. Mike,
yung aid mismo ni Sara. Di ba? Yung nahuli, Oo, nagpaparte. party drugs. Opo. Oo. So ni Ray yun. Party drugs. Nangyayari yun sa kanila, sa bakod nila. Kumbaga, tsaka ito yan, syempre, narinig ko mismo kay Las Cañas, sila mismo yung nagtayo eh. Sila Michael Yang, nagtayo sila ng Shabu Laboratory doon. Ang Karibal, yun yung tinutumba nila. So kumbaga, maliwanag eh. At least, as far as I'm concerned, nakita ko yung mga laman loob ng Duterte crime family na tinatawag ko. Grabe. Tsaka hanggang ngayon, nung nakaraan lang, estudyante, nahulihan ng worth 3.5 million na shabu na nakaipit sa short. Yeah, ganon. Saan ang gagaling yun? O kung wala nang droga, safe ang Davao, ganyan, na kwento nila, tingin ko, hindi totoo yun. Tingin ko, minaniobra nila yung titulo na yan. Para masabi lang Correct. na magaling talaga si Duterte. Ang challenge lang talaga sa atin is kung paano mamulat yung But in time, mangyayari yan. Basta tuloy-tuloy lang. Lalo na kung matuloy yung impeachment next year, makikita lang yun. Lalabas yun. Correct. Sen, sa tingin po ninyo, sa inyo lang pong opinion, sa tingin nyo po ba matutuloy ang impeachment pa ni Sara? Baka i-refile na sa February. Imbis na antayin natin ma-reverse to, i-refile na Matagal sa po February. ata yun, di ba? Pag sa Supreme Court. Ilang buwan na lang naman yan. Ilan ba? Antay na lang. November na next month. And itong mga susunod na linggo. February 7. O, December, January, February. O, ayan na, bakbakan na naman to. Ayun. O, di makikipagtalastasan na naman tayo. Sabi ko nga, Sen, kung talagang ako lang naman, medyo malikot ang utak ko. Kung patunayan natin na talagang pang-presidente si Sara, alam nyo kung hamunin natin ang debate. Kahit si Attorney Claire lang kasi suking-suki niya eh. Oh, 'di ba? O mga kababayan ko, siguro naman umpisan natin yung panawagan. O sa mga DDS na mahal namin. Baka pwede yung ibangga si Sara sa isang matinong debate. Oo, matino hindi yung bardagulan. Debate lang. Eto, baka pwede bigyan na ng partida ni Attorney Claire. Oo, Attorney Claire, ako nang bahala, no. Kayang-kaya mo naman 'to eh. Si Sara mamimili ng topic at siya na rin ang unang sasagot. Uy, maganda yan, Partida, partner. di ba? Oh. Pipiliin niya yung topic at siya na rin yung sasagot, mauna. Si Attorney Claire, di yung tira-tira na lang sa kanya. Yun ang maganda, Para kasi Sena, sa tagal na ng naging vice presidente, nung tumakbong vice presidente, never ho namin nakita na lumaban o dumalo at nakipag-debate. Kung inyo lang matatandaan, ewan ko kung napansin nyo, hindi. Di ba? Ano lang siya, Sen, minsan na nga lang magsalita, palaging sabit pa. Lagi may alibay. Parang yan nga laging nako-content ko laging kapag may interview siya laging lutang. So parang Seryoso ba? lutang talaga. Lutang? Nakita Hindi. niyo yung bago? Dali, may bago. Wait lang, sisingit ko. Tinatanong siya, ano po ba ang plano nyo kung sakaling kayo pumalit kay Presidente Bongbong Marcos? Sabing ganon, Sen, no? Sa harap ng media, gumagano, no? Oo, Tsaka bahala nga kayo kay Sara. legit yun. Meron pang ang isa, habang, pa-press con ata niya yun, tinanong niya yung bilyonaryo, isang reporter ng bilyonaryo. Yung, kayo bilyonaryo, yung picture ko, bakit ang pangit ng nilalagay nyo doon? Paulit-ulit niyang sinabi, binanggit yung bilyonaryo, tinanong pa kung sinong may-ari ng bilyonaryo, bakit daw ganyan yung pangalan, bilyonaryo, yung mga nonsense na mga sinasabi. So dito pa lang, makikita na natin na mayroong problemang paparating kung siya ang magiging presidente ng Pilipinas. Nonsense din yung sasagot Actually, niya. Kahit yung mga DDS, Senator, medyo alanganin din sila kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga lang, no choice sila eh. Sumasamba sila sa mga Duterte. So, yun ang nila, yun ang susuportahan nila. Pero aminin natin, kasi marami kaming kaibigan sa kabila, no? Aminin nyo na marami sa DDS na ayaw nyo naman kay Sara talaga. Totoo yun, Sen, Maraming mga DDS ayaw nila kay Sara. At ito yung masaklap niyan, kasamang Mike. Ganyan na yung pananaw kay Sara.
Pero yan na yung pinakamagaling doon sa mga Duterte. Yan na yun. Yun yung masaklap. Yan na oo. yung pambato. Wala na. Pero meron akong meron akong Yari tayo nasagap. Ito, meron akong nasagap na balita. The second choices nila, alam niyo kung sino? Sino? Si Bongo. Sa mga DDS yun. Yes. Sa mga DDS yun. Pero kasi... Ito nga pala, speaking of Bongo, Malabo pala, eh. hindi ko sinatanong eh. Di ba yung mga ghost project, no? Meron ngayon kumakalat ngayon kung naimbestigahan nyo na yung tungkol sa Super Health Center, yung sa insertions. Meron din nata si Bongo dun eh. Mga ghost project din. Yung ano kasi nakalagay yung complete na, pero pagpunta ni Herbosa, talahin pa lang Talahin pa nandun. lang nandun. Oo. So kung mga diskaya pa rin yan, ganun din yung modus niyan. Kaya nga itong ICI, marami silang makukuha kung magsisimula sila nung 2016 to 2022. Mas marami yun. Sabi ko nga, Sen, o sige na, para wala nang gulo. Pwede naman pagsabayin na natin, 2016 to 2025 na eh. Oo. Sabay-sabayin na natin para hindi yung sasabihin ng alibay ng kabila, sila Sara, bakit kami lang ang inuuna nyo? Di pagsabay-sabayin na natin. Di ba? Correct. Yun. Tsaka yun na nga. Sabi ko nga kay Bongo, marami siyang sinasabi. Ba't di daw inuuna to? Sabi ko, ikaw yung senador eh. Ako nga, private citizen, nakapag-kalkal ako ng ebidensya na file ko sa kanya. Siya, pwede siya eh. He has that capacity to do that. Habulin mo kung sino gusto mong habulin. Di ba? Pong senador. Ganun lang. Oo, siya yung senador. Actually, hindi sila yung inuna eh. Sila nga yung pinakahuli. Kasi kung titingnan natin yung mga inuna, Bulacan, yung sa Bicol at iba pang mga lugar, Baguio, Nueva Ecija. ano sila eh, huli. Kaya kalokohan yung sinasabi nila na sila daw yung inuuna. Di ba nila nakikita sa balita? Si BBM, yung hinabol, mga ganitong mga rehiyon, ganitong mga lugar. Kailan lang naungkat yung partnership ng mga Diskaya at ng kumpanya ng kanyang pamilya? ni Bongo. Di ba? Ngito lang, bago-bago lang yun. Kaya nga nagtataka ako dun eh. Bakit mga Diskaya lang? Bakit hindi pitpitin din yung family ni Senator Bongo? Di ba? Late. Kumbaga late. Ngayon lang kasi yun yung patutunguhan ng direksyon ng investigation. Walang po pwedeng, kumbaga hindi po pwede silang lumiko. Doon talaga yung tumbok. So dadaanan talaga sila dyan. Correct. Yun kasi yung narrative nila. Kailangan meron silang isubo sa supporter. Kasi kung mag-step back sila at ito lang mag-unfold lang lahat, talagang lalabas yung baho nung Duterte family, Bongo. Hindi yun. Kaya kailangan nilang ililihis, di ba? Kaya nga kita mo si Kiko Barsaga, sige, Comedy ka dyan. Mag-comedy ka o anong gawin mo. Para lang madala. Tapos, alam mo yun, mahirap mag-feed ng kulto eh. Marami, eventually bumibitaw eh. Kapag sobrang, wala na. kaingotan na yun. Hindi, totoo Totoo yung bumibitaw. Kasi si Kiko Barsaga, tinanong siya kung DDS siya. 50-50 na daw siya eh. Alam niyo ba yun? Tinanong siya. Sabi tanong po ng marami, Congressman Kiko, DDS daw po ba kayo? Sabi ni Jessica Soho. Hindi pa nga nakasagot. Naghang yung nag-loading. Parang si Sara. 50-50. Buti nga, yun na yung sagot eh. Hindi nag-meow-meow. Meow-meow eh. Ayun na nga meow-meow. Pero mukhang seryoso na. Pero Senator, nakitang-kita naman natin yung pagiging desperado na ni Bongo, no? Kasi iba na yung sagot niya eh. Appeal to the emotions na, hindi na siya base sa facts. Tapos ngayon nandamay pa ng kapamilya niyo po ata Pero yung nabanggit niya pa. Tsaka speaking of that partner, hindi niya maribat yung binato ni Yun na Senator nga. Trillanes sa kanya. Yun eh. Ang napansin ko sa kanya, imbis na si Bongo sagutin yung akusasyon, 'di ba? Na punto por punto. Ang nangyari Yung damit ni Sen. gusto kang puntusan eh. Yung pinersonal eh, yung parang pusit na Ulit daw damit po, Sen. Hindi, parang pusit na bumubuga rin ng tinta si Bongo. Alam mo 'yon? Yeah. Yung imbis na sagutin punto por punto yung akusasyon sa kanya, hindi bumabato ng batikos, bumabato ng itim na tinta. Parang pusit, sabi nga ni sabi ni Franz Castro. Kaya yun yung naging problema ni Bongo dahil ito kasi sa batas maliwanag, bawal eh. Pagka ikaw may ahensya ka o may teritoryo ka, may impluwensya ka, may posisyon ka,
hindi pwedeng magnegosyo. Pag nagnegosyo, itong kontrata na to, yan mismo ang ebidensya ng Mismo. krimen. Yeah. Yun mismo yung ebidensya. Hindi pwede sasabihin, i-prove mo kung paano ako nag-impluensya dyan. Ito na nga ang proof. Kasi bawal magnegosyo. Tsaka ano po, lumaki po yung ano ng sa LTG from 300 million naging 3 billion po ata yung kita nila. So, yun, ang pala sinasabi kasi niya, hindi ko naman pwedeng pigilan yung pamilya Yun magnegosyo. sinabi niya O tama yun. Pero nung nasa Davao si Duterte na siya yung executive assistant, edi sana pinagnegosyo mo sa Visayas o sa Luzon yung kamag-anak mo, tatay mo, kapatid mo. Tapos nung presidente na si Duterte, ikaw yung special assistant sana pinagtrabaho nyo sila pinagnegosyo nyo sila sa private sector. Ganun yun eh. Correct. Hindi, Tama, hindi tama. pwede, kasi nga bawal. Kaya nga sabi ko, sige nga kung hindi bawal yan, gawin mo nga ulit. Oo, di ba? Gawin mo nga. Bakit huminto? Bakit sila huminto? Kaya nga. Yun yun. At saka Kasi tsaka bawal. bakit yung mga politiko, Oo nga, ibang no? politiko hindi ginagawa yan. Yun. Kasi nga bawal. Ay, kaya Diba? pala siguro hindi makasagot. Yun na nga. Hindi niya pa masagot isasagot talaga. mo? Ano pa isasagot mo ron? Wala, sir. Ang naisagot niya lang, di ka doon nagpapalit ng damit. Oo. Ano ba talaga totoo, Sen? yun lang din dahilan niya. Kala ko ebidensya na Oo, hawak kaya niya. Yung damit mo pati lang daw pala yung eh. damit Parang ko, ang layo, hindi no? daw- Parang si Ang layo Duterte, ng gano'n, ano, ano? Ano po yun. ba sa media yan? Kasi nagtataka rin po ako, no? Kasi kapag si Bongo may press con, bakit walang nagtatanong na media? Kung ano ibig sabihin ng si LTG? Nagaano siya. Ang ginagawa niya, press con niya. Babasahin niya, di ba? After nun, sisibat na. Walang Q&A. Walang Wala ba? Q&A. Kaya pala walang nagtatanong Oo. ano ibig sabihin ng si LTG. Even sa Senado, pag nag-privilege speech siya, babasahin niya, tapos hindi nag-interpolate. Alam niyo ba ibig Kaya sabihin ng pala- CLTG? Oo, Banggitin natin dito. Christopher Lawrence Tesoro Tesoro Go. Go. Sino yun? Si Senator Hindi daw Bongo. siya- Sino yun? Hindi daw Yung siya yung tatay niya, Desiderio Go. Hindi Ah. hindi naman sila magka-initial. Sino yun? Pero sinerch ko sa Google, and this is accurate from the Senate din. Ang pangalan ni Senator, tunay na pangalan ni Senator Go is Christopher Lawrence. Tesoro Go. Sino yun? Si CLTG. Sino nga yun? Bongo. Si Bongo. Si Bongo. Lakasan mo kasi. Ba, hindi marinig ng mga... Si Bongo. Ayan, Senator. Yes. Kayo pa pala yun eh. Baka pwede natin imbitahan dito. Pwede natin tanungin, no? Ano ba ibig sabihin ng si LTG na kumpanya? Baka may ibang ibig sabihin kasi. Oo nga. Oo. Baka naman may ibang meaning. Oh, di ba? Mamaya Catherine. Di ba? Di ba? Di ba? Baka yung Tinon, Trillanes. Baka yung Sinon Cervera. Christopher Lawrence Trillanes. Tapos yung Jigil. Di ba? So, yun ang problema kasi doon na wala siyang pwedeng sagutin. Kaya kailangan lang niya magpakita para lang meron silang may panghawakan. Pero hindi nga niya dinina sabing wala walang denial at Walang denial. So, yun ang problema niya. Yung sinasabi niya, hindi naman ako kumita dyan. Yun, subukan mo, isulat mo sa counter affidavit mo kung diretso ka sa kulungan yan. Oo. Pag sinabi niya. So, yun ang problema doon. So nanganganib po ba si Senator Bongo? Sen? Ngayon, ang nais natin, kung papaspasan yan, baka maunahan niya yung warrant ng ICC. So mamimili po siya kung saan siya gusto Oo, makulong. kumbaga kung So, ano mauna, yun Tama yun. pala yung sinasabi natin. Mauna dito, kasi dito lang siya. Oo. Pero, Mas maganda sa ICC. mas gusto rin niya doon kasi Magkasama sila ni Digong. kung tatlo sila ni Bato doon, pwede na sila mag-tong-it doon. Ay, Mabilisan ano to, mabilisan. At saka yun naman ang lagi nila sinasabi na mayroong pampaluha-luha di ba? Ang tinuring na daw tatay ni Bongo si dating Pangulong Duterte. Si Bato naman kahit saan daw pumunta, sasamahan niya. Hanggang ngayon di pa rin kumukuha ng visa. Sino? Si Bato. Sabi niya, sasamahan ko siya kahit saan mapunta. May paiyak-iyak pa. Bakit di ka pa rin kumukuha ng visa, Senator? Di ba? Bisitahin mo naman. Sagutin mo kasi yung visa. Oo, di ba? Baka mamaya kasi pag pumunta, bumisita sa ICC, hindi na makalabas. Yun na nga. Baka hindi na makauwi. Natatakot. Kasi nung hinulit, dinampot si dating Pangulong Duterte, biglang nawala si Bato Pero Hindi speaking of nagpakita. Bato, parting na rin po ba talaga yung haras-marat niya? Surprise din po ba ito para kay Digong? Parang gano'n. Surprise yan. Pero basta nag-aantay na lang tayo.
Ano kaya magiging Mga pakiramdam? ilang percent na mayroon talaga? Percent na. 100% na yan. 100% Eh, siya. ang tanong po, may tanong ako. Sa palagay po ninyo, matutuwa po ba si dating Pangulong Duterte o malulungkot siya pag nagkita-kita sila? Sabi ko nga maganda sa mental health ni may kakwentuhan na siya eh. Di ba? Oo. Tsaka doon, sabi nga may kusina sila, pwede sila magluto doon. Yun. Kaya nga paborito si nila, magluluto Ay. talaga si Bato doon. Grabe, no? Eh, Alam ihaw. mo, Oo. kulang na kulang sen yung ating usapan sapagkat tinabot na tayo ng oras. Grabe, no? Oo. Sana maulit-uli ito. Sarap nyo pong kakwentuhan pala. Yes. Lalo na kapag ka naka-on-air tayo. Yung punto por punto, straight to the point. Diba? Dapat ganun, Senator Bongo. Sasagot ng punto por punto. Hindi yung, teka muna, ang pangit mo. Senator Bongo no, kung pag-uusapan lang itsura nyo, layo-layo, no? Wala. Diba? Diba? Manood po kayo sa vlog ko, malalaman nyo yung sinasabi ko. Siyempre, dito lang yan sa Radyo Pilipinas. Yes, kasama boss. si former Senator Antonio Sani Trillanes, Sangkay Janjan, Mike Cervera. Senator, Kasama rin natin si huling Takero mensahe Miyamoto. po. Huling mensahe na po para sa inyo. Well, nagpapasalamat ako dito sa pag-invite nyo dito sa inyong programa sa Big V at sa Radyo Pilipinas. So, nag-enjoy ako dito Thank sa you ating po. mabilis yung 2 Ganyan hours po yung natin. format namin dito para kasaran nyo. So, maraming salamat. Thank you rin po. Yun, sir. maraming salamat po sa pagpapaunlak. At syempre sa ating mga kaibigan, si Takero, si Bagong Salta, Biyahe ni Koy, opo. At syempre yung ating tropa, walang iba kundi Sangkay Janjan. At ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Kita-kita po tayo next week. Opo, ganito pa ring oras, alas 5 hanggang alas 7 sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat po.